ano yung mga bagong mga patakaran na i-implement ng BIR para hindi na gamitin itong LOA, no? They won't weaponize it to get more taxes out of Ayan. taxpayers. Tama ka, Pat, pero siguro una, salamat sa gobyerno dahil sa inyo, nakikinig ang gobyerno sa dami na Finally. mga proposals natin sunod-sunod, no? Suspension, Oo. yung abolish travel tax, ngayon i-adapt yung risk-based. So medyo talagang nakikinig na ang ating gobyerno. At maraming salamat at itong mga gantong usapan, nakakatulong para maintindihan din ng taong bayan. So ano yung magandang pagbabago? Una, ito talaga masusubok pa natin kasi syempre magandang balita, di ba? So sana maramdaman natin, na hindi na tayo i-audit kasi under the risk base, dapat talaga yung mga tax evaders, mga smugglers, o yung sinasabi nating high risk individuals or corporations ang dapat ino-audit. Hindi na siya random, hindi na siya yung suki, o hindi na siya manual or kung sino man yun na pag-initan nila. At pati daw yung pag-a-assign ng examiners, tricky, ay anonymized. Actually, medyo hindi ko pa nga alam kung paano tumatakbo yung system na yun. Pero sabi ko nga, masusubok natin kasi tulad yan. Pag tayong tatlo nakatanggap, may mali sa system. Oo nga, oo. Ako sasabihin ko lang, 2 beses ako nakakuha talaga ng letter of authority na yan. At talagang galit na galit ako kasi, syempre, pinakita ko sa accountant ko. Galit na galit yung accountant ko kasi talagang quarterly kami nagbabayad. So, ayun. So, anyway, okay. Ibig sabihin, Pat, 1 trilyon ang kinita mo. Limpak, more than that. Oo nga. Trillion peso marks. After the centavo decimal point. Ito lang ha, I'm just curious kasi ano ba tong letter of authority na to? Kasi for me, sana hindi naman ako makatanggap, ano? Pero siguro sa kaalaman po ng ating mga kababayan nga na hindi alam tong letter of authority, tapos biglang makakatanggap. Number 1, what is the letter of authority? Number 2, ano ba yung proseso ng BIR para makapaglabas at makapag-identify ng sino makakatanggap ng letter of authority? Nako, paki-record na po sa ating mga tagapakinig at nanonood. Ang lapis sa papel, ilabas na. Unang-una, ang letter of authority, hindi po ito love letter. Hindi po siya good news. Kasi ang ibig sabihin nito, merong impormasyon o nag-red flag ka sa system ni BIR, kaya i-audit ka nila. So ang kapangyarihan o mandato na mag-audit, mag-assess at mag-kolekta ng buwis ay nasa Bureau of Internal Revenue sa kapangyarihan o ang authority na yan nasa Commissioner of Internal Revenue. Dinedelegate niya yan sa pamamagitan nitong letter of authority. Kaya kapag ang letter of authority ay pinadala sa inyo, isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ka inaaresto, hindi ka kinukulong, hindi ka sinisingil ng buwis. Sinasabi lang, i-audit ko ang books of accounts mo, ang records mo, kung tama ang binayaran mong buwis. Yun ang letter of authority. So in short, yun yung simula ng audit. So hanggat hindi mo siya nire-receive, at dapat kung hindi man ikaw, authorized representative mo, wala pang audit. Hindi ka pwedeng batuhan ng assessment dahil lang nag-Hong Kong ka, hindi mo na-receive yung letter of authority. Kaya nga, Patrick, lagi ko sinasabi, kung kayo po ay negosyante, dapat meron kayong authorized representative. Ipadala niyo sa Hong Kong para hindi makatanggap ng letter of authority. Kasi dapat ito nare-receive. Hindi pwede itong pinadala lang sa guard. Ilang beses na yan nakaharating sa korte na di-dismiss yung case kasi nga, sinasabi ng korte, hoy BIR, ang due process, huwag niyo kakalimutan. Hindi kayo pwede mag-audit ng hindi alam ng taxpayer. Hindi kayo pwede mag-audit ng hindi nyo binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag o sumagot ang taxpayers.